Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Tatlong taon ng executive assistant si Angela Cruz sa Alegre Holdings. Kilala siya sa opisina bilang mahusay, responsable at profesional. Ang kanyang boss na si Benedict Alegre, 34 anyos, ay isang matagumpay na CEO. Mahigpit siya sa trabaho ngunit patas sa lahat ng empleyado. Isang gabi, nagdaos ang kumpanya ng victory party matapos makuha ang pinakamalaking business deal nito. Matapos ang programa, nagkaroon ng inuman. Investor Benedict para sa bagong partnership. Sa kabilang mesa, pilit namang niyayaya ng mga kasamahan si Angela. Isang baso lang. Celebration ito! Hindi talaga ako sanay. Hindi ka namin pauuwiin hanggat hindi ka tumitikim. Napangiti si Angela, tuminom ng kaunti. Lumipas ang ilang oras. Pareho nang nahihilo sina Angela at Benedict. Nang makita ni Benedict na hirap nang makatayo si Angela, inalaya niya ito palabas ng hotel. Malakas ang ulan at wala nang ligtas na masasakyan. Nagpasya silang magpalipas muna ng gabi sa isang hotel na malapit sa venue. Kinabukasan, nagising si Angela na mabigat ang ulo. Paglingon niya, nakita niya si Benedict na tahimik na nakaupo sa gilid ng bintana. Nagkatinginan sila. "Sir, anong nangyari kagabi?" Napabuntong hininga si Benedict. "Pareho tayong lasing. Hindi ko rin malinaw ang lahat." Tahimik na bumalik sa isip nila ang ilang putol-putol na alaala. Unti-unti nilang napagtanto na may nangyari sa pagitan nila. Mahigpit na napipikit si Benedict. "Hindi ko intensyon ang nangyari. Kung may pananagutan ako, haharapin ko." Hindi nakasagot si Angela. Tahimik siyang umalis ng hotel habang magulo ang isip. Hindi nila alam na ang isang gabing iyon ang magiging simula ng mga pagsubok na susubok sa kanilang tiwala, pagkatao at kinabukasan. 2 linggo ang lumipas matapos ang gabing iyon. Pinili ni na Angela Cruz at Benedict Alegre na maging profesional. Wala silang pinag-usapan tungkol sa nangyari. Nakatuon lamang sila sa trabaho. Isang umaga habang nasa opisina, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Angela. Agad siyang nagtungo sa comfort room. "Angela, bakit parang iba ang pakiramdam ko?" Hindi nagtagal ay nagsuka siya. Napansin iyon ng kanyang kaibigang si Trisha. "Angela, ilang araw ka ng ganyan. Magpatingin ka na." Ayaw sana ni Angela, ngunit napilit din siyang pumunta sa isang klinika pagkatapos ng trabaho. Matapos ang ilang pagsusuri, bumalik ang doktora dala ang resulta. "Miss Cruz, buntis ka. Tinatayang 6 na linggo na." Parang tumigil ang oras. Napahawak si Angela sa upuan habang nangingilid ang kanyang mga luha. "Sigurado po ba kayo?" "Oo, positibo ang resulta." Paglabas ng klinika, mag-isa siyang naglakad sa ilalim ng mahinang ulan. Alam niyang iisa lang ang posibleng ama ng dinadala niya, si Benedict Alegre. Ngunit sa halip na sabihin agad ang katotohanan, gumawa siya ng desisyon. "Hindi ko siya guguluhin. Ako ang mananagot sa batang ito." Kinabukasan, normal siyang pumasok sa opisina. Tinawag siya ni Benedict. "Angela, maayos ka lang ba? Mukha kang maputla." "Pagod lang po, sir. Kung kailangan mo ng leave, sabihin mo lang." "Salamat po." Lumabas si Angela ng opisina na mas mabigat ang dibdib. Lingid sa kaalaman ni Benedict, may lihim ng unti-unting lumalaki sa sinapupunan ng kanyang sekretarya. At ang lihim na iyon ang magpapabago sa buhay nilang dalawa. 3 buwan na ang lumipas. Lumalaki na ang tiyan ni Angela Cruz kahit hindi pa ito gaanong halata dahil sa maluluwag niyang damit. Palihim siyang nagpapa-check up at wala ni isang tao sa opisina ang nakaalam ng kanyang pagbubuntis. Isang umaga, pumasok siya sa opisina ni Benedict Alegre, dala ang isang sobre. "Angela, sir, may ipapasa po sana ako." Inabot niya ang sobre. Binuksan iyon ni Benedict. Napatigil siya. Isa itong resignation letter. "Ano ito?" "Magre-resign na po ako." "Bakit? May problema ba sa trabaho?" "Wala po, personal reasons lang." Tumayo si Benedict. "Kung sweldo ang problema, maari kitang bigyan ng increase." Umiling si Angela. "Hindi po pera ang dahilan." "May nangyari ba? May nangharas ba sa'yo?" "Wala po, sir." Hindi kumbinsido si Benedict. 3 taon niyang nakatrabaho si Angela. Alam niyang hindi ito basta-basta sumusuko. "Kailangan ko ng totoong dahilan."
Tahimik na yumuko si Angela. Gusto na niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin na buntis siya, na si Benedict ang ama ng kanyang dinadala. Ngunit nanaig ang takot. Pasensya na po, pero desidido na ako. Makalipas ang ilang sandali, nilagdaan ni Benedict ang resignation letter. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo, hindi kita pipigilan. Napaluha si Angela. Maraming salamat po sa lahat, sir. Lumabas siya ng opisina nang hindi lumilingon. Habang pinagmamasdan siya ni Benedict sa salaming dingding ng kanyang opisina, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na hindi sinasabi si Angela. At sa pag-alis nito, hindi niya alam na kasama ring nawala ang pagkakataong malaman ang pinakamahalagang katotohanan sa kanyang buhay. Lumipas ang 4 na buwan. Lumipat si Angela Cruz sa isang maliit na apartment sa kalapit na lungsod upang makaiwas sa mga taong nakakakilala sa kanya. Nakahanap siya ng trabaho bilang online bookkeeper. Sapat lamang ang kinikita niya para sa renta, pagkain at regular na check-up. Isang umaga habang nasa ospital para sa prenatal check-up, narinig niya ang tibok ng puso ng kanyang anak sa ultrasound. Doktora, malusog ang baby. Tuloy lang ang pag-inom ng vitamins at huwag kang magpapagod. Napangiti si Angela habang pinupunasan ang kanyang luha. Kakayanin natin ito, anak. Samantala, sa Alegre Holdings, nahirapan si Benedict Alegre na makahanap ng kapalit ni Angela. Palaging may kulang sa bawat report at meeting. Isang araw, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, bakit parang lagi kang balisa? Wala po, ma. Hindi mo ako maloloko. May iniisip ka. Napabuntong hininga si Benedict. Menadi, dati akong empleyado. Bigla na lang siyang nag-resign ng walang malinaw na dahilan. Kung mahalaga siya sa'yo, hanapin mo. Napaisip si Benedict. Kinabukasan, ipinatawag niya ang HR manager. Pakihanap ang latest contact information ni Angela Cruz. Sir, wala na po siya sa dating address. Pati phone number niya ay hindi na active. Tahimik na napaupo si Benedict. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang makita si Angela at malaman kung maayos ba ang kalagayan nito. Samantala sa apartment, habang inaayos ni Angela ang maliliit na damit ng kanyang magiging anak, napahawak siya sa kanyang tiyan. Angela, konting tiis na lang, baby. Malapit na tayo magkita. Ngunit hindi niya alam. May isang taong nagsimula ng maghanap sa kanya at sa pagkakataong ito, maaring hindi na nila matakasan ang nakaraan. Isang umaga, matapos ang kanyang prenatal check-up, tahimik na naglalakad si Angela pauwi. Hindi niya napansin ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Pagbukas ng pinto, bumaba si Benedict. Nagulat siya nang makita ang dating sekretarya. Hindi niya maitago ang saya at gulat sa kanyang mukha. Angela, sa wakas, nakita rin kita. Natigilan si Angela. Hindi niya inaasahang magkikita silang muli. Anong ginagawa mo rito? Matagal kitang hinahanap. Bigla ka na lang nawala. Tahimik na yumuko si Angela. Ngunit napansin ni Benedict ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan, nanlaki ang kanyang mga mata. Angela, buntis ka. Dahan-dahang napahawak si Angela sa kanyang tiyan. Ilang sandaling walang nagsalita. Isang tanong ang matagal nang gumugulo sa isip ni Benedict. Sa akin ba ang bata? Napapikit si Angela. Alam niyang iyon ang katotohanan, ngunit natatakot siyang sirain ang buhay ni Benedict. Ayaw niyang mapilitan itong panagutan siya, dahil lamang sa nangyari noong gabing wala silang matinong pag-iisip. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Benedict. Sigurado ka? Tumango si Angela. May iba na akong nakilala pagkatapos kong umalis sa kumpanya. Hindi iyon totoo. Ngunit kailangan niyang magsinungaling. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na pakiramdam may isang obligasyon lamang. Tahimik na tumingin si Benedict sa kanya. Kung ganon, sana maging masaya kayo. Isang pilit ng ngiti ang isinukli ni Angela. Salamat. Dahan-dahang sumakay muli si Benedict sa kanyang sasakyan. Hindi siya lumingon. Habang papalayo ang sasakyan, tuluyan ng bumuhos ang luha ni Angela. Pasensya ka na. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Mas mabuti nang isipin mong hindi ikaw ang ama, kaysa mapilitan kang mahalin kami dahil sa responsibilidad. Sa loob ng sasakyan, tahimik na nakatingin si Benedict sa daan. Hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman. May nagsasabi sa kanyang may itinatago si Angela. Ngunit pinili niyang igalang ang sinabi nito. Hindi niya alam na ang batang ipinagkakait sa kanya ay sarili niyang anak. Mipas ang 3 buwan. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Angela.
Madaling araw nang bigla siyang magising dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Sa una ay nakala niyang panandaliang kirot lamang iyon. Ngunit makalipas ang ilang minuto, mas lumakas pa ang sakit. Napaupo siya sa gilid ng kama habang pilit na kinakalma ang sarili. Hindi nagtagal, pumutok ang kanyang panubigan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. "Anak, mukhang gusto mo nang lumabas." Agad siyang tumawag ng taxi at nagtungo sa pinakamalapit na ospital. Pagdating doon, mabilis siyang isinugod sa delivery room. "Huminga ka ng malalim, kaya mo yan." Paulit-ulit niyang sinunod ang bilin ng doktor. Bawat pagiri ay may kasamang luha at panalangin. "Lord, ingatan mo po ang anak ko." Makalipas ang ilang oras, umalingaw-ngaw sa buong silid ang malakas na iyak ng isang sanggol. Napangiti ang doktor. "Congratulations, malusog ang baby boy mo." Hindi napigilan ni Angela ang mapaluha. Dahan-dahang inilagay sa kanyang mga bisig ang kanyang anak. Masuyong hinaplos niya ang maliit nitong mukha. Sa wakas, magkasama na tayo. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagod, takot at sakit na kanyang pinagdaanan. Isa na siyang ina. Maya-maya ay lumapit ang nurse. "Kumpleto na po ang papeles. Ano pong ipapangalan natin sa baby?" Napatingin si Angela sa kanyang anak. Ngumiti siya. Ang pangalan niya ay Nathan Cruz. Isinulat ng nurse ang pangalan sa birth certificate. Apelyido ng ama. Sandaling natahimik si Angela. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, buo na ang kanyang pasya. "Iwanan na lang pong blanco. Ako na lang ang magpapalaki sa anak ko." Tumango ang nurse at tahimik na ipinagpatuloy ang mga papeles. Habang yakap ang kanyang anak, bumulong si Angela. "Hindi mo mararamdamang kulang ka, anak. Gagawin ko ang lahat para lumaki ka may pagmamahal, kahit tayong dalawa lang." Sa parehong araw, abala si Benedict sa isang business meeting. Hindi niya alam na ilang kilometro lamang ang layo sa kanya. Isinilang na ang kanyang sariling anak. Isang anak na hindi pa niya nakikilala. 4 na taon ang lumipas. Unti-unting nakabangon si Angela sa mga pagsubok ng buhay. Nakapagpatayo siya ng maliit na accounting firm at nagsimula ring magbigay ng online bookkeeping services sa iba't ibang kliyente. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, hindi rin sila nagkukulang. Lumaki si Nathan bilang isang masayahin, magalang at matalinong bata. Isang umaga, magkahawak kamay na naglalakad ang mag-ina papunta sa preschool. "Mama, may family day daw sa school sa Friday." Napangiti si Angela. "Talaga? Sige, sasama si Mama." "Pwede bang magdala ng daddy?" Sandaling natahimik si Angela. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang mga mata. "Wala mang daddy na kasama natin araw-araw. Tandaan mo, hindi ka kailanman kulang sa pagmamahal." Ngumiti si Nathan at niyakap ang kanyang ina. "Ikaw na ang best, Mama." Maigpit siyang niyakap ni Angela. "At ikaw naman ang pinakamanggandang regalong ibinigay sa akin." Samantala, lalong lumawak ang negosyo ng Alegre Holdings. Si Benedict ay kinilala bilang isa sa pinakabatang matagumpay na negosyante sa bansa. Sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang walang asawa. Madalas siyang tanungin ng kanyang ina kung kailan siya magpapamilya, ngunit isa lamang ang lagi niyang isinasagot: hindi pa ito ang tamang panahon. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi pa rin niya lubusang makalimutan si Angela. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa kanyang isip ang babaeng bigla na lamang nawala sa kanyang buhay. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Angela si Nathan sa isang malaking mall upang ipagdiwang ang ika-4 na kaarawan nito. Habang naglalaro ang bata sa play area, aksidenteng nabitawan nito ang hawak na lobo. Tumakbo si Nathan upang habulin iyon. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang matangkad na lalaki. Naupo ang bata sa sahig, mabilis siyang inalalayan ng lalaki. "Ayos ka lang, champ?" Pag-angat ng tingin ni Nathan, ngumiti siya. "Opo." Sa sandaling iyon, napatitig ang lalaki sa mukha ng bata. May kakaiba sa kanyang mga mata, may pamilyar na anyo. At nang marinig ni Angela ang boses ng lalaking iyon, unti-unti siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Benedict ang nasa harapan nila. Tigil si Angela. Hindi niya inaasahang muli niyang makikita si Benedict matapos ang 4 na taon. Samantala, hawak pa rin ni Benedict ang kamay ng batang kanyang inalalayan. "Nasaktan ka ba?" umiling si Nathan. "Hindi po. Salamat po." Napangiti si Benedict. "Matapang ka pala." Tumakbo si Nathan pabalik sa kanyang ina. "Mama!" Niyakap siya ni Angela at saka humarap kay Benedict. "Salamat sa pagtulong sa anak ko." Bahagyang natigilan si Benedict. Hindi niya inakalang ang batang iyon ay anak na pala ni Angela. Walang anuman. Tahimik silang nagkatinginan.
Muling bumalik sa isip ni Benedict ang huling pagkikita nila. Napansin niyang kamukhang-kamukha ni Nathan si Angela. Ngunit may mga katangian din itong tila pamilyar sa kanya. 4 na taong gulang na siya. Oo, nasaan ang ama niya? Sandaling natahimik si Angela. Malayo na siya. Hindi na nagtanong pa si Benedict. Iginagalang niya ang hangganang itinakda ni Angela noon pa man. Hinila ni Nathan ang kamay ng kanyang ina. Mama, gutom na ako. Ngumiti si Angela. Tara na! Bago sila tuluyang umalis, nagsalita si Benedict. Angela, huminto siya. Masaya akong makita kang maayos ang buhay. Lumingon si Angela at bahagyang ngumiti. Salamat. Magkaibang direksyon silang naglakad. Ngunit habang papalayo si Benedict, hindi maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Nathan. May kung anong koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Samantala mahigpit na hawak ni Angela ang kamay ng kanyang anak. Alam niyang hindi na sapat ang pagtatago. Dumarating na ang panahong maaring lumabas ang katotohanan at hindi niya alam kung hanggang kailan niya iyon may tatago. Hindi mapakali si Benedict matapos ang hindi inaasahang pagkikita nila ni Angela sa mall. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ng batang si Nathan. May kakaibang pamilyar sa mga mata nito, sa paraan ng pagngiti at maging sa boses nito. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang lumang kahon ng mga personal na gamit. Naroon pa rin ang isang litrato ng company anniversary, 4 na taon na ang nakalipas. Matagal niya itong pinagmasdan. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Angela noon, hindi ikaw ang ama. Ngunit habang iniisip niya ang batang nakita niya kanina, lalo lamang siyang nagduda. Kinabukasan, ipinatawag niya ang dati nilang HR manager. Naalala mo ba si Angela Cruz? Opo sir, isa siya sa pinakamahusay nating executive assistant. May nalaman ka ba noon kung bakit siya biglang nag-resign? Wala po. Personal reasons lang ang isinulat niya. Tumango si Benedict. Wala na ba talagang ibang sinabi? Wala po, sir. Tahimik na umalis ang HR manager. Naiwan si Benedict na puno ng tanong. Maya-maya ay tinawagan niya ang isang pribadong investigador. May gusto akong ipahanap. Sino po ang ipapaimbestiga ninyo, sir? Si Angela Cruz. Anong impormasyon ang kailangan ninyo? Gusto kong malaman kung sino ang ama ng anak niya. Maintindihan po. Pagkababa ng tawag, napatingin si Benedict sa bintana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nagsasabi sa kanyang hindi sinabi ni Angela ang buong katotohanan. Samantala, habang naghahapunan sina Angela at Nathan, napansin ng bata na malalim ang iniisip ng kanyang ina. Mama, may problema ba? Ngumiti si Angela at hinaplos ang buhok ng anak. Wala anak. Sigurado? Oo, masaya ako basta kasama kita. Ngumiti si Nathan at niyakap ang kanyang ina. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may takot na unti-unting bumabalot sa puso ni Angela. Pakiramdam niya, malapit na mabunyag ang lihim na 4 na taon niyang itinago. Isang linggo ng hapon, inimbitahan si Nathan sa birthday party ng kanyang kaklase. Masaya itong nakipaglaro sa ibang mga bata habang nakikipagkuwentuhan naman si Angela sa ibang magulang. Makalipas ang ilang minuto, kumuha si Nathan ng isang cupcake sa dessert table. Hindi niya alam na may halong mani ang frosting nito. Ilang sandali lamang ang lumipas, nagsimula siyang mangati. Namula ang kanyang balat. Unti-unti ring namaga ang kanyang labi. Mama, nilingon agad siya ni Angela. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang hirap ng huminga ang anak. Nathan, agad niya itong kinarga at nagmamadaling isinakay sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak, huwag kang bibitaw. Malapit na tayo. Mahina nang tumango si Nathan. Halos mawala na ito ng malay pagdating sa emergency room. Doktor, tulungan ninyo ang anak ko. Mabilis na isinugod ng medical team si Nathan sa loob ng emergency room. Naiwang mag-isang umiiyak si Angela sa labas. Paulit-ulit siyang nagdarasal. Lord, huwag niyo pong kunin ang anak ko. Siya na lang ang mayroon ako. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Ikaw po ba ang nanay? Opo, Dok. Nakaranas ng matinding allergic reaction ang anak ninyo. Mabuti at naidala ninyo siya agad. Kung naantala pa ng ilang minuto, mas naging delikado ang sitwasyon. Napaupo si Angela habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Pwede ko na po ba siyang makita? Sandali lang po, inoobserbahan pa namin siya. Habang naghihintay siya sa labas, may isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Angela? Nagulat siya nang makita si Benedict. Napatingin ito sa kanya at sa pangalan ng batang nakasulat sa admission form. Nathan Cruz. Anong nangyari? Hindi na napigilan ni Angela ang kanyang emosyon. Anak ko, maluba ang kondisyon niya. Hindi na nagdalawang isip si Benedict.
Umupo siya sa tabi ni Angela at marahang hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lalaban ang anak mo. Sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, may isang taong karamay si Angela sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ngunit hindi pa alam ni Benedict na ang batang ipinagdarasal niyang gumaling ay sarili niyang anak. Magdamag na naghintay sina Angela at Benedict sa labas ng Pediatric Intensive Care Unit. Walang umalis, walang nagsalita, pareho silang nakatingin sa ilaw sa itaas ng pintuan ng ICU. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas ang doktor. Stable na po ang kondisyon ng bata. Nakatugon agad siya sa gamot at maaari na ninyo siyang makita, pero isa-isa lamang. Napaluha si Angela sa sobrang ginhawa. Salamat po, Doc. Ligtas na po ba siya? Opo, kailangan lang siyang manatili rito ng 1 o 2 araw para sa obserbasyon. Huminga ng malalim si Angela, parang nabunutan siya ng tinik. Lumapit si Benedict. Mauna ka na, hihintayin kita rito. Tumango si Angela at pumasok sa silid. Tahimik na natutulog si Nathan. May nakakabit na dextrose sa kanyang maliit na kamay. Marahan niyang hinaplos ang noo ng anak. Salamat anak, lumaban ka. Maya-maya, nagmulat ng mata si Nathan. Ngumiti ito nang makita ang kanyang ina. Mama, nandito lang ako. Akala ko iiwan mo na ako. Mahigpit siyang yakap ni Angela. Hinding-hindi mangyayari yon. Pagkalabas niya ng silid, si Benedict naman ang pinayagang pumasok. Lumapit siya sa higaan. Ngumiti si Nathan, ikaw po yung tumulong sa akin sa mall. Napangiti rin si Benedict. Naalala mo pa pala ako? Opo, kamusta ka na? Mas okay na po. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Nathan. Pwede po ba kitang tawaging tito? Nagulat si Benedict, ngunit napangiti siya. Siyempre. Salamat po tito. Sa simpleng salitang iyon, may kakaibang init na naramdaman si Benedict. Paglabas niya ng silid, muli niyang kinausap si Angela. Huwag kang mag-alala sa gastos. Ako na ang bahala, umiling si Angela. Hindi ko pwedeng tanggapin. Hayaan mo akong tumulong, kahit para lang sa bata. Matagal na tumingin si Angela sa kanya. Sa huli, marahan siyang tumango. Salamat. Hindi alam ni Angela na habang papalapit si Benedict kay Nathan, mas lalo ring lumalalim ang hinala nito at hindi na siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. 2 araw matapos ma-discharge si Nathan sa ospital, bumalik si Benedict sa kanyang opisina. Habang inaayos niya ang mga dokumento, kumatok ang kanyang sekretarya. Sir, dumating na po ang private investigator. Papasukin mo. Ilang sandali pa'y pumasok ang investigador at iniabot ang isang makapal na brown envelope. Nakumpleto ko na po ang lahat ng impormasyon. Tahimik na binuksan ni Benedict ang sobre. Isa-isang lumabas ang mga litrato, mga larawan ni Angela at Nathan sa paaralan, sa ospital, sa kanilang apartment, at sa maliit na accounting firm na pag-aari ni Angela. Mag-isa niyang pinalaki ang bata. Opo sir, walang asawa, wala rin pong naitalang kasal o live-in partner. Napakunot ang noo ni Benedict. Sigurado ka? Opo. Kumusta naman ang ama ng bata? Huminga ng malalim ang investigador. Yon po ang kakaiba. Tuloy mo. Wala pong record na may lalaking kasama si Miss Angela mula nang mag-resign siya sa kumpanya. Nanahimik si Benedict. Patuloy ang ulat. Ayon sa mga kapitbahay, si Miss Angela lamang ang nag-aalaga kay Nathan. Wala raw silang nakitang lalaking dumadalaw bilang ama ng bata. Mas lalo siyang naguluhan. May nalaman ka ba kung sino ang ama? Umiling ang investigador. Wala pong matibay na ebidensya, pero may isang detalye akong napansin. Ano yon? Nabuntis si Miss Angela ilang linggo lamang matapos ang company celebration na dinaluhan ninyo, 4 na taon na ang nakalipas. Napatigil si Benedict, parang bumagal ang paghinga niya. Unti-unti niyang naalala ang gabing iyon. Ang hotel, ang pag-amin ni Angela na may nangyari sa kanila, at ang pagtanggi nitong siya ang ama. May isang bagay na hindi nagtugma. Tapos ang investigasyon, hindi pa po. May isa pa akong rekomendasyon. Ano? Kung gusto ninyong makatiyak, DNA test na lamang ang makapagbibigay ng tiyak na sagot. Tahimik na napaupo si Benedict. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot siya sa posibilidad. Kung tama ang kanyang hinala, may 4 na taong gulang na siyang anak at 4 na taon na rin siyang pinagkaitan ng pagkakataong maging ama. Hindi mapakali si Benedict matapos mabasa ang ulat ng investigador. Sa halip na kumprontahin si Angela, nagpasya siyang bigyan muna ito ng oras. Ngunit iba ang naisip ni Angela. Napansin niyang madalas nang magpakita si Benedict sa paaralan ni Nathan at paminsan-minsan ay nagpapadala pa ng mga laruan at pagkain. Naramdaman niyang palapit ng palapit ang katotohanan.
Isang gabi, habang natutulog si Nathan, tahimik siyang nag-impake ng kanilang mga gamit. Kinaumagahan, isinara niya ang opisina ng kanyang maliit na accounting firm. Ipinagbili niya ang ilang kagamitan at tinapos ang kontrata sa inuupahang apartment. Pagkatapos ng isang linggo, lumipat silang mag-ina sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Doon ay nagsimula siyang muli. Nakahanap siya ng trabaho bilang accounting supervisor sa isang lokal na kumpanya. Simple ang buhay. Tahimik. Malayo sa nakaraan. Samantala, pumunta si Benedict sa apartment ni Angela dala ang ilang gamot para kay Nathan. Ngunit isang caretaker ang sumalubong sa kanya. "Sir, matagal na pong umalis si Miss Angela. Saan sila lumipat?" "Pasensya na po. Hindi po niya sinabi." Parang gumuho ang mundo ni Benedict. Muli na namang nawala si Angela at muli niyang nawala ang batang unti-unti na niyang itinuring na mahalaga. Sa kabilang bayan, habang naglalakad sina Angela at Nathan sa tabing dagat, masayang tumatakbo ang bata. "Mama, ang ganda rito." Napangiti si Angela. "Oh anak, dito tayo magsisimula ulit." Hinawakan ni Nathan ang kamay ng kanyang ina. "Masaya na tayo rito, di ba?" Mahigpit siyang yakap ni Angela. "Oo, masaya tayo." Ngunit, sa kabila ng kanyang mga salita, alam niyang hindi habang buhay may tatago ang katotohanan. At alam din niyang balang araw, magtatagpo muli ang landas nila ni Benedict. Pagkatapos ng 3 buwan, lumipas ang 3 buwan. Unti-unti nang nasanay sina Angela at Nathan sa kanilang bagong buhay sa probinsya. Tahimik ang bawat araw. Sa umaga, naghahatid si Angela kay Nathan sa kindergarten bago pumasok sa trabaho. Sa hapon, sabay silang umuwi at naglalakad sa tabing dagat. Masaya ang bata. Ngunit si Angela ay nananatiling may takot sa puso. Isang araw, habang naghihintay siya sa labas ng paaralan, may tumawag sa kanyang hindi kilalang numero. Nagalangan siyang sagutin. "Hello? Angela, ako ito." Nanlamig ang kanyang katawan. Boses ni Benedict ang nasa kabilang linya. "Paano mo nakuha ang numero ko? Matagal kitang hinanap." Tahimik si Angela. "Huwag ka nang mag-alala. Hindi ako tumawag para guluhin kayo. Gusto ko lang malaman kung maayos ba kayo ni Nathan." Napahawak si Angela sa telepono. "Maayos kami. Yun lang ang gusto kong marinig." Bago pa siya makapagsalita, ibinaba na ni Benedict ang tawag. Napabuntong hininga si Angela. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit hindi pa pala. Samantala, sa Maynila, nakatanaw si Benedict sa bintana ng kanyang opisina. Hindi niya sinabi kay Angela na alam na niya kung saang probinsya ito nakatira. Pinili niyang huwag itong puntahan. Ayaw niyang pilitin ang isang taong malinaw na lumalayo sa kanya. Ngunit isang bagay ang ipinangako niya sa sarili. "Hindi ako susuko. Hahanapin ko ang buong katotohanan. At kapag napatunayang anak ko si Nathan, hinding-hindi ko na sila hahayaang mawala muli." Sa kabilang dulo ng bayan, masayang tumatakbo si Nathan habang may hawak na saranggola. Hindi niya alam na papalapit ng araw na mababago ang kanyang buhay. At sa pagkakataong iyon, hindi na may tatago ang lihim na matagal nang ikinubli ng kanyang ina. Lumipas ang ilang linggo. Masaya si Nathan sa kanyang bagong paaralan. Madali siyang nakahanap ng mga kaibigan at palaging mataas ang kanyang mga marka. Ngunit hindi lahat ng kaklase niya ay mabait. Isang araw sa oras ng recess, naglalaro si Nathan sa school playground. Lumapit ang 3 mas matatandang bata. "Ikaw ba si Nathan?" Tumango siya. "Wala ka raw tatay." Natahimik si Nathan. "Sabi ng mama ko, kaya ka lumipat dito kasi iniwan kayo ng tatay mo." Nagtawanan ng mga bata. Mahigpit na hinawakan ni Nathan ang kanyang baunan. "Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, nasaan ang tatay mo?" Wala siyang may sagot. Unti-unti siyang napaluha. Tinulak siya ng isa sa mga bata kaya napaupo siya sa lupa. Buti na lamang at nakita iyon ng kanilang guro. "Anong nangyayari rito?" Agad na nagsitakbuhan ng mga batang ng asar. Tinulungan ng guro si Nathan na makatayo. "Nasaktan ka ba?" Umiling siya. Ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Nang hapon ding iyon, isinama siya ng guro sa opisina ng principal at agad na ipinatawag si Angela. Pagdating ni Angela, nakita niya nakayuko ang kanyang anak. Lumapit siya at niyakap ito. "Anak, anong nangyari?" Mahina itong sumagot. "Mama, totoo bang wala akong tatay?" Parang may tumusok sa puso ni Angela. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Mahigpit niyang niyakap ang anak. "May tatay ka, anak." "Bakit hindi ko siya kasama?" Napapikit si Angela habang pinipigilan ang kanyang mga luha. "May mga bagay na hindi mo pa maintindihan. Tapos na ba niya kaming mahal?" Napaluha si Angela. Hindi ka kailanman minahal ng kulang."
Bagamat hindi iyon ganap na sumagot sa tanong ng bata, sapat na muna iyon upang kumalma si Nathan. Habang pauwi sila, tahimik lamang silang naglalakad. Sa isip ni Angela, alam niyang hindi na niya maaring itago ang katotohanan habang buhay. Darating ang araw, nahihingi ng sagot ang kanyang anak, at baka sa pagkakataong iyon, kailangan na niyang sabihin kung sino talaga ang ama ni Nathan. Makalipas ang isang linggo, naghanda ang paaralan ni Nathan para sa kanilang Career Inspiration Day. Nagimbita ang paaralan ng ilang matagumpay na profesional upang magbahagi ng inspirasyon sa mga mag-aaral. Laking gulat ni Angela nang makita ang pangalan ng pangunahing panauhin sa programa. Benedict Alegre. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahang magkikita silang muli sa ganitong paraan. Wala na siyang panahon para iuwi si Nathan o umiwas. Nagsimula ang programa. Masigabong palakpakan ang sumalubong nang ipakilala si Benedict. Umakyat siya sa entablado at ngumiti sa mga bata. Nangarap din ako noong bata pa ako. Hindi naging madali ang lahat. Pero natutunan kong walang pangarap na imposible kapag sinamahan ng sipag, tiyaga at mabuting puso. Tahimik na nakikinig ang buong auditorium. Habang nagsasalita si Benedict, napansin niyang may isang batang seryosong nakatingin sa kanya. Si Nathan. Hindi niya namalayang napapangiti siya sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Matapos ang talumpati, nagkaroon ng maikling open forum. Isa-isang nagtanong ang mga bata. Biglang itinaas ni Nathan ang kanyang kamay. Lumapit ang guro at iniabot ang mikropono. Sir, ano ang pinakamahalagang pangarap ninyo na hindi pa natutupad? Natahimik ang buong bulwagan. Napatingin si Benedict kay Nathan bago siya sumagot. Ang magkaroon ng sariling pamilya. At maging mabuting ama balang araw. Hindi inaasahan ni Angela ang sagot na iyon. Unti-unti siyang napayuko habang pinipigilan ng pagluha. Masigabong palakpakan ang sumunod. Pagkatapos ng programa, nagtakbuhan ang mga bata upang magpa-picture sa panauhing tagapagsalita. Lumapit din si Nathan. Sir, pwede po bang magpa-picture? Napangiti si Benedict. Siyempre. Lumuhod siya upang magkapantay sila ng bata. Habang kinukunan sila ng litrato, hindi niya namalayang kusang napatong ang kanyang kamay sa balikat ni Nathan. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Angela ang eksena. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon, parang isang tunay na ama ang tingin ni Benedict sa kanyang anak. At sa puso ni Benedict, lalong tumitibay ang hinalang matagal na niyang kinikimkim. Ang batang iyon ay maaring dugo at laman niya. Kinagabihan, matapos ang programa sa paaralan, bumalik si Benedict sa kanyang opisina. Tahimik siyang nakaupo habang paulit-ulit na tinitingnan ang litrato nila ni Nathan. Makalipas ang ilang minuto, kumatok ang kanyang pribadong investigador. Sir, dumating na po ang final report. Inilapag nito ang isang puting sobre sa mesa. Dahan-dahang binuksan iyon ni Benedict. Kasama sa mga dokumento ang resulta ng DNA test na isinagawa mula sa legal na sample na nakuha sa investigasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. DNA paternity result probability at 99.99%. Conclusion. Benedict Alegre is the biological father of Nathan Cruz. Parang huminto ang mundo. Hindi siya makapaniwala. Muling pumatak ang kanyang tingin sa papel. Paulit-ulit niya itong binasa. Ngunit iisa lamang ang lumalabas na katotohanan. Si Nathan, ang sarili niyang anak. Napapikit siya habang unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. 4 na taon niyang hindi nayakap ang kanyang anak. 4 na taon siyang pinagkaitan ng pagkakataong marinig ang unang salita nito, makita ang unang hakbang at masaksihan ang bawat mahalagang sandali ng paglaki nito. Tahimik na nagsalita ang investigador. Sir, may isa pa po akong nalaman. Napatingin si Benedict. Simula nang ipanganak si Nathan. Hindi po tumanggap ng kahit isang sentimo si Miss Angela mula sa kahit na sino. Siya lang po ang nagtaguyod sa bata. Lalong sumikip ang dibdib ni Benedict. Naalala niya ang araw na tinanong niya si Angela kung siya ang ama. At ang matigas nitong pagtanggi. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi siya niloko ni Angela para sa pera. Sa halip, inilihim nito ang katotohanan upang hindi siya mapilitang akuin ang responsibilidad. Tumayo si Benedict at mahigpit na hinawakan ang resulta ng DNA. Bukas ng umaga, pupuntahan ko sila. Hindi para bawiin ang nakaraan, kundi para simulan ang nararapat kong papel bilang ama. Sa kabilang bayan, tahimik na pinapatulog ni Angela si Nathan. Mahigpit na yakap ng bata ang stuffed toy na regalo ni Benedict noong nasa ospital ito. Mama, ang bait ni Tito Benedict. Napangiti si Angela. Oh, mabait siya.
Pwede ba siyang maging kaibigan natin? Hindi agad nakasagot si Angela. Hindi niya alam na sa mga oras ding iyon, alam na ni Benedict ang buong katotohanan at papunta na ito upang baguhin ang kanilang buhay. Isang hapon, habang naghahanda si Angela ng hapunan, may narinig siyang kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita ang kanyang amo na si Diego Ramirez, ang may-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. May dala itong isang malaking kahon na nakabalot ng maayos. "Diego, anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Diego. "May dala lang ako para kay Nathan." Bago pa makasagot si Angela, lumabas si Nathan mula sa sala. "Mama, sino po?" Lumuhod si Diego at iniabot ang regalo. "Para sa iyo ito." Nang buksan ni Nathan ang kahon, nakita niya ang isang bagong bisikleta. Napangiti siya ng malaki. "Wow! Salamat po. Walang anuman. Sana magustuhan mo." Masayang sinubukan ni Nathan ang kanyang bagong regalo sa labas ng bahay. Naiwan sina Angela at Diego sa loob. "Pasensya ka na kung bigla akong dumating." "Okay lang." Tahimik na tumingin si Diego kay Angela. "May matagal na siyang gustong sabihin, Angela. May gusto akong sabihin sa iyo." Napatingin siya. "Simula nang makilala kita, nakita ko kung gaano ka katatag. Mag-isa mong hinarap ang lahat. Pinili mong lumaban para sa anak mo kahit mahirap." Natahimik si Angela. "Diego, alam kong marami kang pinagdaanan at ayokong dagdagan ang bigat na dala mo." Huminga siya ng malalim, "Pero gusto kong maging tapat. May nararamdaman ako para sa iyo." Nagulat si Angela. Hindi niya inaasahan ang pag-amin nito. "Diego, hindi ko alam ang sasabihin ko. Alam ko, at hindi kita pipilitin. Ang gusto ko lang malaman mo na may isang taong handang tumanggap sa iyo at kay Nathan." Napayuko si Angela. "Salamat, Diego. Malaki ang pasasalamat ko sa lahat ng ginagawa mo. Pero hindi pa ako handang magsimula ng bagong relasyon." Tumango si Diego. "Naintindihan ko. Hihintayin ko kung kailan ka magiging handa." Sa labas ng bahay, masayang nagbibisikleta si Nathan. Hindi niya alam na sa loob ng bahay, may dalawang lalaking handang lumaban para sa kanya. Ang isa ay ang lalaking nagpalaki sa kanya sa puso, at ang isa naman ang tunay niyang ama na babalik upang bawiin ang mga nawalang taon. Tahimik pa ring nag-uusap sina Angela at Diego sa loob ng bahay. Hindi nila napansin ang isang sasakyang huminto sa harap ng kanilang tahanan. Bumukas ang pinto, at mula roon ay bumaba si Benedict. Matagal niyang tinitigan ang bahay na matagal niyang hinanap. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon para kay Nathan. Isang simpleng regalo, ngunit puno ng pagmamahal ng isang ama na matagal nang nawala. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, nanlaki ang mga mata ni Angela. Benedict, tahimik lamang siyang tumingin sa kanya. "Pwede ba akong pumasok?" Hindi agad nakasagot si Angela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang boses ni Nathan. "Mama!" Lumapit ang bata habang hawak ang kanyang bagong bisikleta. Pagkakita niya kay Benedict, ngumiti siya. "Tito Benedict." Napangiti si Benedict. "Hello, Nathan." Lumapit ang bata. "May dala po ba kayong regalo?" Napatawa ng bahagya si Benedict at iniabot ang kahon. "Para sa iyo." Binuksan ni Nathan ang kahon. Isang maliit na relo na may nakaukit na pangalan niya ang laman nito. "Salamat po." Masayang yakap ni Nathan si Benedict. Hindi napigilan ni Benedict ang kanyang emosyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malapit na siya sa anak na matagal niyang hindi nakasama. Ngunit napansin niya si Diego na nasa loob ng bahay. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Tahimik ang paligid. Lumapit si Diego kay Angela. "May bisita ka pala." Tumango si Angela. "Oh, alam ni Benedict kung sino si Diego. Alam niyang ito ang taong tumulong kina Angela at Nathan matapos silang mawala. Ngunit hindi siya dumating para makipag-away." Lumapit siya kay Angela. "Kailangan nating mag-usap." Alam ni Angela kung ano ang ibig sabihin nito. Dumating na ang sandaling matagal niyang kinatatakutan, ang sandaling kailangan na niyang harapin ang katotohanan. Habang nakatingin sa kanila si Diego, napagtanto niya na may isang bahagi ng buhay ni Angela na hindi pa niya alam. At si Benedict ay hindi lamang isang dating boss. Siya ang lalaking may pinakamalaking bahagi sa nakaraan ni Angela at ang ama ng batang pareho nilang minamahal. Tahimik ang buong bahay. Nasa labas si Nathan at masayang sinusubukan ang bagong bisikleta na regalo ni Diego. Sa loob naman magkatapat sina Angela at Benedict. Naroon din si Diego, ngunit pinili nitong manatiling tahimik. Tinitigan ni Benedict si Angela. "Alam ko na." Nanigas si Angela. "Alam mo na ang alin?" Ang tungkol kay Nathan. Hindi nakapagsalita si Angela, inilabas ni Benedict ang isang dokumento mula sa kanyang bag.
Ipinagawa ko ang DNA test. Napayo ko si Angela. Hindi na niya kailangang itanong ang resulta. Anak ko si Nathan. Pumikit si Angela habang nangingilid ang kanyang mga luha. Oh, isang salita lamang. Ngunit parang iyon ang sagot na 4 na taon nang hinihintay ni Benedict. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano. Hindi mo ba naisip na may karapatan akong malaman? Alam ko. Pero natakot ako. Napabuntong hininga si Angela. Natakot akong baka isipin mong obligasyon lang si Nathan. Hindi ko kailanman iisipin iyon. Napatingin si Benedict sa labas. Nakita niya si Nathan na tumatawa habang tinutulak ang kanyang bisikleta. Ang dami kong nawala. Hindi ko na maibabalik ang 4 na taon. Pero gusto kong bumawi. Tahimik na tumingin si Angela sa kanya. Hindi kita pipilitin. Hindi ko rin aagawin si Nathan. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataong maging ama niya. Hindi agad sumagot si Angela. Maya-maya, nagsalita si Diego. Kung tunay ang intensyon mo, huwag mong pilitin si Angela. Napatingin si Benedict sa kanya. Hindi ko siya pipilitin. Tumayo si Diego. Kung ganoon, aalis na ako. Bago siya lumabas, tumingin siya kay Angela. Kung kailangan mo ako, alam mo kung saan ako makikita. Tumango si Angela. Pagkaalis ni Diego, muling nagkatinginan sina Angela at Benedict. Biglang pumasok si Nathan. Mama, Tito Benedict, gusto niyo makay sa bisikleta ko? Napangiti si Benedict. Sigurado ka? Opo. Lumapit si Benedict at hinawakan ang bisikleta. Sa unang pagkakataon, naglakad silang 3 ng magkatabi. Hindi pa isang pamilya. Hindi pa ganap na maayos ang lahat. Ngunit may bagong simula ng nabuo. At habang papalubog ang araw, hindi alam ni na Angela at Benedict na mas malalaki pang pagsubok ang naghihintay sa kanila. Nabukasan, maagang dumating si Benedict sa bahay ni na Angela at Nathan. May dala siyang maliit na kahon. Pagbukas nito, nakita ni Nathan ang isang bagong set ng drawing materials. Para sa iyo. Wow, salamat Tito. Ngumiti si Benedict. May school project ka raw. Napatingin si Angela. Sinabi mo sa kanya. Wala, nabanggit lang ng teacher niya kahapon. Napangiti si Nathan. Tito, tutulungan mo ba akong gumawa? Siyempre. Umupo silang dalawa sa mesa. Habang gumuguhit si Nathan, tahimik na pinagmamasdan ni Angela ang dalawa. Sa unang pagkataon, nakita niyang may tunay na saya sa mukha ni Benedict. Hindi ito ang malamig na CEO na nakilala niya noon. Isa itong lalaking nagsisikap makilala ang sariling anak. Makalipas ang ilang oras, natapos ang drawing. Isang larawan ng 3 taong magkahawak kamay. Napangiti si Benedict. Sino ang mga ito? Si Mama, ako. Saglit na tumingin si Nathan sa kanya. At ikaw? Napatigil si Benedict. Pwede ba? Hindi niya napigilang ngumiti. Oo. Samantala sa kanyang opisina, tahimik na nakatingin si Diego sa isang litrato ni Angela. Alam niyang hindi madaling kalimutan ang nararamdaman niya. Ngunit alam din niyang may isang bagay na hindi niya kayang ipaglaban sa maling paraan. Tinawagan niya si Angela. Okay ka lang ba? Opo, nandito si Benedict. Natahimik si Diego. At si Nathan, masaya siya. Napangiti si Diego kahit masakit. Kung ganoon, masaya na rin ako. Matapos ang tawag, napatingin siya sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang pagmamahal kay Angela. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya basta susuko. Samantala, sa bahay, tinawag ni Nathan si Benedict. Tito, yes? Pwede ka bang pumunta sa school ko bukas? Bakit? May activity kami para sa mga magulang. Natahimik si Benedict. Tumingin siya kay Angela. Hindi agad sumagot ang babae. Ngunit maya-maya marahan itong tumango. Kung gusto mo, pumunta ka. Napangiti si Benedict. Sige, pupunta ako. Hindi alam ni na Angela at Benedict na ang simpleng pagpunta niya sa school ni Nathan ay magiging simula ng isang malaking pagbabago. Kinabukasan, dumating si Benedict sa paaralan ni Nathan. Maaga pa lamang ay naghihintay na ang mga magulang sa covered court para sa family activity. Pagdating ni Benedict, agad siyang sinalubong ni Nathan. Tito Benedict! Hello, champ! Hinawakan ni Nathan ang kanyang kamay. Tara po, dito tayo. Napansin ng ilang magulang ang dalawa. Siya ba ang daddy ni Nathan? Hindi yon narinig ni Nathan. Ngunit narinig yon ni Angela. Napatingin siya kay Benedict. Hindi ito sumagot. Sa halip, hinawakan lamang nito ang kamay ni Nathan. Nagsimula ang activity. May mga laro para sa mga bata at kanilang kasama. Sa isang laro, kailangang buhatin ng magulang ang bata habang tumatakbo sa isang maikling distansya. Masayang sumali si Benedict. Nagtawanan sila ni Nathan habang sinusubukan nilang matapos ang laro. Sa dulo, hindi sila nanalo. Pero masaya si Nathan. Ang saya. Masaya rin ako.
Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Angela. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang takot, ngunit biglang dumating ang isang lalaki. Si Victor, ama ng isa sa mga kaklase ni Nathan. Lumapit ito kay Angela. Angela Cruz, napatingin siya. Victor, ikaw pala talaga. Nagulat si Angela. Matagal na niya itong kakilala mula sa dating kumpanya. Napatingin si Victor kay Benedict. Siya ba ang dahilan kung bakit ka umalis noon? Nanigas si Angela. Hindi mo alam ang buong kwento. Ngumisi si Victor, pero alam kung may nangyari sa inyo. Napatingin si Benedict sa kanila. May problema ba? Umiling si Angela. Wala. Ngunit hindi umalis si Victor. Darating din ang araw na malalaman ng lahat ang katotohanan. Tumalikod ito at umalis. Napatitig si Benedict kay Angela. Ano ang ibig niyang sabihin? May mga bagay na hindi na kailangang balikan. Angela, huwag ngayon. Napabuntong hininga si Benedict. Hindi na siya nagtanong. Pag-uwi nila, tahimik si Angela, ngunit alam niyang hindi naligtas ang kanilang lihim. Kung may ibang taong nakakaalam tungkol sa nangyari 4 na taon na ang nakalipas, posibleng gamitin iyon laban sa kanila. At hindi niya alam kung sino ang unang magsasalita. Si Victor ba? O ang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong sirain ang pangalan ni Benedict? Kinabukasan, nakatanggap si Angela ng hindi kilalang tawag. Hello! Alam kong si Nathan ang anak ni Benedict. Nanlamig ang kanyang katawan. Sino ka? Walang halaga kung sino ako. Ang mahalaga, alam ko ang sikreto mo. Pinatay ni Angela ang tawag. Makalipas ang ilang minuto, may pumasok na mensahe sa kanyang telepono. May kalakip na litrato. Isang lumang larawan mula sa company anniversary, 4 na taon na ang nakalipas. Makita roon sina Angela at Benedict na magkasamang umaalis sa hotel. Napahawak siya sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung sino ang kumuha ng larawan. Agad niyang tinawagan si Benedict. May problema. Anong nangyari? May taong may hawak ng litrato natin noong gabing iyon. Naging seryoso ang boses ni Benedict. May sinabi ba siya? Alam niya ang tungkol kay Nathan. Sandaling natahimik si Benedict. Huwag kang matakot. May ideya ka kung sino? Wala. Pero malalaman natin. Nang gabing iyon, dumating si Benedict sa bahay ni na Angela. Sinabi niya ang tungkol sa isang lumang empleyado na maaring may galit sa kanya. May ilang taong nawalan ng trabaho matapos ang isang malaking kaso sa kumpanya. Sa tingin mo, isa sa kanila? Posible. Biglang tumunog ang telepono ni Angela. Isang bagong mensahe. Kung ayaw mong kumalat ang litrato, maghanda ka ng 5 milyong piso. Napatingin si Angela kay Benedict. Blackmail. Tumango siya. Huwag kang magbabayad. Pero paano kung ilabas niya ang litrato? Hayaan mo. Nagulat si Angela. Benedict, mas mahalaga ang kaligtasan mo at ni Nathan kaysa sa reputasyon ko. Tahimik si Angela. Hindi niya inaasahang ganoon ang magiging sagot nito. Pero kapag nalaman ng lahat ang nangyari, harapin natin. Napatingin siya kay Benedict. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa problema. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, muling nag-vibrate ang telepono ni Angela. May bagong mensahe. Hindi pera ang gusto ko. Gusto kong mawala si Benedict Alegre sa kumpanya. Napatingin silang dalawa sa isa't isa. Mas malaki pala ang problema kaysa sa inaakala nila. Hindi natulog si Benedict buong gabi. Sinuri niya ang mga lumang records ng kumpanya at hinanap ang mga taong maaring may dahilan para sirain siya. Bandang madaling araw, may nakita siyang pangalan. Victor Salazar, ang dating senior manager ng Alegre Holdings. 3 taon na ang nakalipas nang tanggalin ito matapos mapatunayan ang paglustay nito ng malaking halaga ng pera sa kumpanya. Kinabukasan, ipinatawag ni Benedict ang kanyang legal team. Hanapin ninyo si Victor. May ebidensya ba kayong siya ang nasa likod nito? Wala pa, pero may dahilan para imbestigahan siya. Samantala, pumunta si Victor sa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. May kausap siyang isang lalaki. Nagpadala ka na ba ng mensahe? Opo at? Natakot sila. Ngumisi si Victor. Good. Samantala, bumalik si Benedict sa bahay ni na Angela. Nang makita siya ni Angela, agad siyang lumapit. May nahanap ka. May pinaghihinalaan ako. Ipinakita niya ang litrato ni Victor. Napatingin si Angela. Siya ang lalaking nakausap ko sa school. Sigurado ka? Oo. Biglang nagkaroon ng bagong koneksyon ang lahat. Hindi lamang pala basta blackmail ang ginagawa ni Victor. May mas malaking plano siya. Maya-maya, dumating si Diego. May dala itong mga dokumento. May nalaman ako. Napatingin si Angela at Benedict. May nagtanong sa isa sa mga empleyado ko tungkol sa iyo at kay Nathan. Sino? Isang taong konektado kay Victor. Naging seryoso ang mukha ni Benedict. Salamat, Diego.
Umupo silang tatlo at pinag-usapan ang susunod nilang hakbang. Sa pagkakataong ito, hindi na magkakahiwalay ang kanilang laban. Ngunit hindi nila alam, may isa pang taong nakasubaybay sa kanila mula sa malayo. At hawak nito ang isang dokumentong maaring tuluyang magpabagsak kay Benedict. Ipinatawag si Benedict ng Board of Directors. Pagpasok niya sa conference room, nakaupo na ang lahat ng miyembro ng board. Inilagay ng chairman ang isang folder sa mesa. May natanggap kaming dokumentong may kinalaman sa iyo. Binuksan ni Benedict ang folder. May mga lumang records ng hotel, kopya ng company event report, at isang reklamo na isinampalaban sa kanya 4 na taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo niya. Kanino galing ang mga ito? Anonymous. At ano ang gusto nilang mangyari? Humihingi sila ng investigasyon sa nangyari noong gabing iyon. Natahimik ang buong silid. Tumayo si Benedict. Wala akong itatago. Kung kailangan ninyo akong imbestigahan, pumapayag ako. Maya-maya, naglabas ang chairman ng isa pang dokumento. May isa pang problema. May taong nagpadala ng impormasyon sa media. Napabuntong hininga si Benedict. Kung ilalabas nila ang kuwento, ilabas nila. Hindi ako tatakbo. Samantala, sa bahay ni Angela at Nathan, nakatanggap si Angela ng tawag mula sa isang reporter. Miss Cruz, maaari ba kaming humingi ng pahayag tungkol sa relasyon ninyo ni Benedict Alegre? Napahawak siya sa telepono. Wala akong gustong sabihin. Kasama po ba sa kuwento ang anak ninyo? Agad niyang pinatay ang tawag. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Benedict. Angela, ano na ang mangyayari? May naglalabas ng impormasyon tungkol sa atin. Napayuko si Angela. Kasalanan ko ito. Hindi, tayo ang haharap dito. Lumabas si Nathan mula sa kanyang silid. Mama, bakit malungkot kayo? Lumapit si Benedict at lumuhod sa harap niya. Walang dapat ikatakot, Nathan. Kasama mo kami. Napatingin si Angela kay Benedict. Sa unang pagkakataon, hindi na niya gustong tumakas. Kung kailangan nilang harapin ang nakaraan, haharapin nila ito ng magkasama. Ngunit kinabukasan. Isang malaking headline ang lumabas sa mga balita. CEO ng Alegre Holdings nasangkot sa isang lihim na relasyon at may anak sa dating empleyada. Nagsimula ng kumalat ang kanilang lihim. Sa harap ng lahat, pagsapit ng umaga, halos lahat ng news outlet ay naglabas ng kuwento tungkol kay Benedict. May mga larawan ni Angela at Benedict mula sa company anniversary. May mga dokumentong nagpapakitang dating empleyado ni Benedict si Angela. Ngunit ang pinakamatinding balita ay tungkol kay Nathan. Hindi na kayang itago ang kanilang lihim. Sa bahay, binuksan ni Angela ang telebisyon. CEO Benedict Alegre umano'y may anak sa dating empleyada. Agad niyang pinatay ang TV. Napaluha siya. Ma, lumapit si Nathan. May problema ba? Niyakap siya ni Angela. Wala anak, huwag ka mag-alala. Makalipas ang ilang minuto, tumawag si Benedict. Angela, kailangan nating mag-usap. Paano na tayo? Haharapin ko ang media ngayong araw. Nagulat si Angela. Sigurado ka? Oo. At tungkol kay Nathan? Sabihin ko ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras, nagtipon ang mga reporter sa harap ng Alegre Holdings. Lumabas si Benedict. Tahimik ang lahat nang humarap siya sa mga kamera. May mga lumabas na balita tungkol sa akin at kay Angela Cruz. O naging empleyado ko siya. O may nangyari sa pagitan namin ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko itatanggi ang nakaraan. Nagtaas ng kamay ang isang reporter. Sir, totoo bang si Nathan Cruz ang anak ninyo? Huminga ng malalim si Benedict. Oh, nagingay ang mga reporter. Ngunit hindi siya umatras. May resulta ng DNA test na nagpapatunay nito. At bilang ama, pananagutan ko ang anak ko. May isa pang reporter na nagtanong, iniwan po ba ninyo si Miss Cruz at ang bata? Umiling si Benedict. Hindi ko alam na may anak ako. Sa loob ng 4 na taon, hindi sinabi sa akin ni Angela ang katotohanan. Ngunit hindi ko siya sinisisi. Pareho kaming may mga desisyong ginawa dahil sa takot at pagkalito. Natahimik ang mga reporter. Ang mahalaga ngayon ay si Nathan. Ano man ang sabihin ng publiko, hindi ko itatago ang anak ko. Samantala, pinanood ni Angela ang press conference mula sa bahay. Pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa unang pagkakataon. Hayagang kinilala ni Benedict ang kanilang anak. Ngunit sa likod ng lahat ng balitang iyon, may isang taong tahimik na nakangiti, si Victor. Dahil hindi pa tapos ang kanyang plano. At ang susunod niyang hakbang ay hindi na laban kay Benedict lamang. Pati si Angela at Nathan ay kasama na sa kanyang target. Gabi na nang makarinig si Angela ng malakas na kalabog sa labas ng kanilang bahay. Napatayo siya. Nasa kwarto si Nathan at natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. May nakita siyang lalaking nakatayo sa labas.
Biglang pinatay nito ang ilaw sa paligid. Kinabahan si Angela. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Benedict. Benedict, may tao sa labas. Lock all the doors. Huwag kang lalabas. Natataranta ako. Papunta na ako. Biglang may tumama sa bintana. Nabasag ang salamin. Napaatras si Angela. Nagising si Nathan. Mama, agad niyang niyakap ang anak. Manatili ka sa likod ko. May isa pang malakas na kalabog sa pintuan. Maya-maya, narinig nila ang busina ng sasakyan. Dumating si Benedict kasama ang dalawang security personnel. Tumakbo sila papunta sa bahay. Nang makita ng mga lalaki ang paparating na sasakyan, agad silang tumakas. Hinabol sila ng security ngunit nakatakas ang mga ito. Pumasok si Benedict sa bahay. Angela, nandito kami. Lumapit siya at agad na sinigurong ligtas si Nathan. May nasaktan ba? Umiling si Angela. Wala, niyakap ni Nathan si Benedict. Tito, nandito na ako. Maya-maya dumating ang mga pulis at sinuri ang lugar. May nakita silang isang piraso ng papel sa harap ng bahay. Nakasaad dito, hindi pa tapos ang laban. Tinitigan iyon ni Benedict. Alam na niya kung sino ang posibleng nasa likod nito. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang kanyang security team. Ilipat muna natin sila sa mas ligtas na lugar. Hindi ako alis, sagot ni Angela. Angela, hindi na ito simpleng banta. May anak akong kailangang protektahan. Tama, at tutulungan kitang protektahan siya. Sa unang pagkakataon, hindi na tumutol si Angela. Habang inihahanda nila ang kanilang pag-alis, nakatanggap si Benedict ng tawag mula sa pulis. Sir, may nakuha kaming CCTV footage. Sino? May isang malinaw na mukha, si Victor Salazar. Napahigpit ang hawak ni Benedict sa telepono. Sa wakas, may ebidensya na sila. Ngunit hindi pa nila alam kung saan nagtatago si Victor. At bago nila siya mahanap, may isa pang plano si Victor na maaring tuluyang magbago sa buhay nilang lahat. Kinabukasan, agad na naglabas ng warrant ang korte laban kay Victor. Pinuntahan ng mga pulis ang huling address na nakuha mula sa CCTV investigation. Pagdating nila roon, wala na si Victor. Ngunit may naiwan siyang laptop at ilang dokumento. Agad itong sinuri ng mga investigador. May nakita silang mga litrato ni na Angela, Nathan at Benedict. Mayroon ding mga mensahe at tala ng kanilang mga galaw. Sir, mukhang matagal na silang minamanmanan. Tumango ang hepe. Hanapin ninyo siya. Samantala, dinala ni Benedict sina Angela at Nathan sa isang ligtas na bahay. Hindi mapakali si Angela. Hanggang kailan tayo magtatago? Hanggang mahuli siya, pero paano kung hindi siya tumigil? Hindi siya makakalapit sa inyo. Biglang tumunog ang telepono ni Benedict. Ang pulis. Sir, may nakita kaming bagong impormasyon. Ano yon? May booking record si Victor papunta sa Batangas. Agad na nagbihis si Benedict. Ako na ang sasama sa inyo. Hindi sir, manatili po kayo sa safe house. Ngunit hindi siya pumayag. Kasama sa problema ang pamilya ko. Tahimik na napatingin si Angela sa kanya. Hindi na niya itinama ang salitang iyon. Pamilya. Makalipas ang ilang oras, nakita ng mga pulis ang sasakyan ni Victor sa isang lumang bodega. Napapalibutan nila ang lugar. Victor Salazar, sumuko ka na! Tahimik ang loob. Biglang may tumakbong lalaki palabas sa likod. Hinabol siya ng mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, naabutan nila ito, si Victor. Bitawan mo ako. Victor Salazar, inaaresto ka namin. Napahawak si Victor sa kanyang mga kamay habang nilalagyan ng posas. Akala nyo tapos na. Magkakamali kayo. Hindi ninyo alam ang tunay na dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Nagkatinginan ng mga pulis. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Victor. May taong mas makapangyarihan kaysa sa akin na tahimik ang lahat. Samantala sa safe house, naghihintay sina Angela, Benedict at Nathan. Nang dumating ang tawag na nahuli na si Victor, napabuntong hininga si Angela. Salamat sa Diyos. Ngumiti si Benedict. Ligtas na kayo. Ngunit hindi pa sila tuluyang nakakahinga. Dahil ang sinabi ni Victor ay nagbukas ng panibagong tanong. Sino ang tunay na utak sa likod ng lahat? Agad na dinala si Victor sa presinto. Sa interrogation room, paulit-ulit siyang tinanong ng mga investigador kung sino ang taong tinutukoy niya. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Tumahimik si Victor. Wala akong sasabihin. May ebidensya kami laban sa'yo. Ngumisi siya. Mahuhuli rin ninyo siya. Samantala nakatanggap si Benedict ng tawag mula sa kanyang legal team. Sir, may problema tayo. Ano? May lumabas na bagong dokumento tungkol sa kumpanya. Anong dokumento? Mga lumang financial records. Ipinapakita nitong may malaking halaga ng pera na inilipat mula sa kumpanya 4 na taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Benedict. Sino ang gumawa ng transfer? May pirma ninyo sa dokumento. Napatigil siya. Hindi ako pumirma niyan.
May posibilidad na peke ang dokumento. Agad na bumalik sa opisina si Benedict, sinuri niya ang records. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga transaksyon. Adrian Alegre. Ang nakatatandang pinsan ni Benedict at dating miyembro ng board. Hindi makapaniwala si Benedict. Adrian? Samantala sa presinto, biglang tumanggap si Victor ng isang tawag. Ipinakita sa kanya ng pulis ang telepono. May mensaheng natanggap. Huwag kang magsasalita. Napangiti si Victor. Alam niyang malapit nang lumabas ang katotohanan. Sa safe house, sinabi ni Benedict kay Angela ang kanyang natuklasan. May posibilidad na kamag-anak ko ang nasa likod nito. Nagulat si Angela. Bakit niya gagawin iyon? Siguro dahil sa kumpanya. At posibleng pati ikaw at si Nathan ay ginamit niya para pabagsakin ako. Natahimik si Angela. Biglang lumapit si Nathan. Papa, napatigil si Benedict. Ito ang unang pagkakataong tinawag siya ni Nathan ng ganoon. Napangiti siya at yumuko sa harap ng bata. Ano yon, anak? Uwi na ba tayo? Mahigpit siyang niyakap ni Benedict. Opo. Tapos na ang pagtatago natin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Adrian sa isang marangyang opisina. Hawak niya ang isang lumang litrato ni na Benedict at Angela. Ngumiti siya. Sa wakas, malapit ko nang makuha ang gusto ko. Hindi pera ang kanyang pakay. Ang gusto niya ay ang buong Alegre Holdings. At para makuha iyon, kailangan niyang tuluyang pabagsakin si Benedict. Mula kinabukasan, agad na humarap si Benedict sa Board of Directors. Ipinakita niya ang mga dokumentong nagpapatunay na may peke at iligal na mga transaksyong ginawa gamit ang kanyang pangalan. Kasama sa ebidensya ang mga mensahe, financial records at testimonya ni Victor. Nang pangalanan niya si Adrian, nagulat ang buong board. Handa akong ipasuri ang lahat ng records. Wala akong itinatago. At kung kinakailangan, haharap ako sa korte. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag si Adrian para sa investigasyon. Sa harap ng mga ebidensya, hindi na niya nagawang itanggi ang kanyang ginawa. Oo, ako ang nagayos ng mga dokumento. Ako ang nagbayad kay Victor. Pero hindi ko sinasadyang madamay sina Angela at Nathan. Malamig ang tingin ni Benedict. Alam mong may pamilya kong kailangang protektahan, pero ginamit mo sila para sa sarili mong ambisyon. Hindi na nakasagot si Adrian. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang nalinis ang pangalan ni Benedict. Nakulong si Victor dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya, habang hinarap naman ni Adrian ang mga kasong may kinalaman sa pandaraya at paglustay ng pera. Samantala, bumalik na sina Angela at Nathan sa kanilang tahanan. Tahimik na naglalaro si Nathan sa kanilang bakuran. Lumapit si Benedict. Anak, Papa. Tumakbo si Nathan at niyakap siya. Napangiti si Benedict. Sa wakas, narinig niya ang salitang matagal niyang hinihintay. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Angela. Lumapit si Benedict sa kanya. Salamat. Para saan? Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makilala ang anak ko, napangiti si Angela. At salamat din sa hindi pagsuko. Tahimik silang nagkatinginan. Hindi naging madali ang kanilang kuwento. Maraming taon ang nasayang. Maraming lihim ang itinago. Maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Ngunit natutunan nilang ang isang pagkakamali ay hindi kailangang maging katapusan ng buhay. Maari itong maging simula ng pagbabago. Lumapit si Nathan at hinawakan ang kanilang mga kamay. Pwede ba tayong tatlo magpicture? Napatawa si Angela. Sige. Tumayo silang tatlo sa ilalim ng puno. Ngumiti si Nathan. At sa unang pagkakataon, nasa isang larawan sina Angela, Benedict at Nathan. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging relasyon ni na Angela at Benedict. Ngunit malinaw na ang isang bagay. Hindi na nila hahayaang maulit ang mga taon na nawala sa kanila. Dahil ang kanilang kuwento hindi nagsimula sa tamang pagkakataon. Ngunit maaari itong magkaroon ng tamang wakas at higit sa lahat, hindi pa huli para magsimula muli. Kinabukasan, hinintay ni Diego si Angela sa maliit na cafe malapit sa kanilang kumpanya. Pagdating ni Angela, agad siyang tumayo. Salamat at pumunta ka. May gusto kang sabihin? Tumango si Diego. Oo, sandali siyang natahimik bago nagsalita. Alam kong nagbago na ang lahat. Simula nang bumalik si Benedict sa buhay ninyo ni Nathan, alam kong may lugar na sa puso mo na hindi ko kayang palitan. Napayuko si Angela. Diego, ayokong masaktan ka. Alam ko, at ayokong mawala ang pagkakaibigan natin. Ngumiti si Diego. Hindi mo kailangang mamili dahil sa awa. May nararamdaman ako para sa iyo, Angela. Totoo iyon. Pero mas mahalaga sa akin na makita kang masaya. Nangingilid ang luha ni Angela. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kung si Benedict ang taong pinili ng puso mo, tatanggapin ko. Tahimik si Angela.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin ni Benedict. Pero gusto kong subukan. Tumango si Diego. Yon lang naman ang gusto kong marinig. Tumayo siya at ngumiti. Alagaan mo ang sarili mo. At alagaan mo si Nathan. Hindi kita makalimutan bilang kaibigan. Napangiti si Angela. Ikaw rin. Bago sila tuluyang maghiwalay, nag-abot silang kamay. Walang galit. Walang sisihan. Tanging pagtanggap sa katotohanang hindi lahat ng pagmamahal ay nauwi sa pagiging magkasintahan. Mula sa kafe, umuwi si Angela na magaan ang puso. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Nathan na tumatakbo patungo sa kanya. Mama! Yumakap siya sa anak. Sa likod ni Nathan ay nakatayo si Benedict. Nagkatinginan sila. Ngumiti si Benedict. At sa pagkakataong iyon, alam ni Angela na tapos na ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pagtatago at takot. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Ngunit natutunan niyang may mga taong dumarating upang manatili at may mga taong dumarating upang turuan kang bumitaw. Si Diego ay isa sa mga taong iyon. At si Benedict ay ang taong pinili niyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Wakas.